Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Panaghoy, Kapitulo 3, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang sinasabi: Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa isang magandang umaga na iyong ibinigay para sa iyong mga anak. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog, Panginoon. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdamang ito, O Diyos. Hipuin mo po ang kanilang mga katawan upang sila po, Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na ngayon ay nagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho at ang iba, O Diyos, ay naghahanda upang pumasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Patuloy mo silang gabayan, ingatan, upang sila, O Diyos, ay makarating ng maayos sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang nagtatrabaho sa mga lansangan, ang mga OFW. Panginoon, ikaw, O Diyos, ang siyang maghari, magbigay sa kanila ng kalakasan, proteksyon sa araw-araw. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng ganang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagmamigrate sa ibang bansa. Ingatan mo sila doon. Ang kanilang pangalawang tahanan, O Diyos. Ikaw ang siyang patuloy na maghari sa kanila. At naway magamit sila, O Diyos, sa iyong kalwalhatian doon sa ibang bansa. Magamit sila upang maraming mga kaluluwa ang kanilang maaakay para sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Amin din nilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mangingisda. Patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kaibigang magsasaka. Patuloy mo silang ingatan sa kanilang pagsaka
upang maraming mga pananim ang kanilang maitanim, Panginoon. Katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Naway hanguin mo sila sa kahirapan, Panginoon. At hindi nawa sila pagsamantalahan ng mga mayayaman, Panginoon, upang bilhin ng mas mura ang kanilang mga pananim. Lord, Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Panginoon na siyang nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na sumasampalataya at sa iyo, O Diyos, sa iyong katapatan sa mga pangako mo, Panginoon, na kami hindi mo kami iwanan, hindi pinabayaan man. Maraming salamat po, O Diyos, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Paano ako matututong magtiwala sa katapatan ng Diyos? Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Maraming bahagi sa banal na kasulatan ang nagpapahayag ng pagpupuri at katapatan ng Diyos. Sinasabi sa Panaghoy 3:22-23, ang ganito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Dahil dyan, ano ngayon ang kahulugan ng katapatan, mga kaibigan ko? Ang salitang Hebreo na isinalin bilang katapatan ay nangangahulugang katatagan. Katatagan, pagiging matibay, katapatan. At ang kabaliktaran ng pagiging matapat, mga kaibigan, ay yung pabago-bago, pabago-bago. Nakasaad sa awit 119:89-90, ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag, at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Sa mga talatang ito ay makikita natin na ang katapatan ay katumbas ng salita ng Diyos. Siya ay nagsasalita ng walang hanggang katotohanan. Kaya't ang kanyang salita ay nanatiling totoo. Kahit 1,000 taon na ang nakaraan, mula nang ito ay kanyang salitain. Siya ay tapat sa kanyang mga salita, mga kaibigan. Sapagkat ang kanyang salita ay kapahayagan ng kanyang katangian. Ang kanyang mga pangako ay nanatiling totoo dahil hindi siya nagbabago. Ayon sa Malakias 3:6. Makikita natin ito sa isang paglalarawan mula sa pananaw ng tao tungkol sa mag-asawang matagal ng kasal. Nang ang babae ay nakaratay na sa kanyang higaan at malapit ng pumanaw, umupo ang kanyang asawa sa kanyang tabi at hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi niya ito iniwan kahit hindi na siya nakikilala nito. Tapat siya sa pangakong kanyang binitiwan noon. Gayon din naman, ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako kahit tayo ay madalas na hindi nagiging tapat sa Kanya. Natutunan nating magtiwala sa isang tao kapag nakilala natin siya, di ba? Pag kilala natin siya, natutunan nating magtiwala ng isang tao. Pero sa totoo lang, hindi natin pwedeng ipagkatiwala
ang detalye ng ating impok sa bangko sa isang taong hindi naman natin kilala. Dahil hindi pa natin siya nakasama at hindi natin alam ang kanyang pagkatao. Di ba? So noong hindi pa natin nakikilala ang Diyos, mga kaibigan, ay natatakot tayong magtiwala sa Kanya. Dahil hindi pa natin alam kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Gayunman, mga kaibigan, matutunan nating magtiwala sa Diyos kapag kilala na natin ang Kanyang katangian. Mayroong 3 paraan upang makilala natin siya. Pag-aralan ang Kanyang salita. Basahin ang Biblia. Pagbubulay-bulayan bawat araw. Tingnan ang pagkilos niya sa buhay natin. Nagbago ba ang buhay mo, mga kaibigan, nung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos? Ano pa? At pag-aralang makinig sa Kanyang tinig. Kapag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, mga kaibigan, may lilitaw na halimbawa. Makikita nating ang Diyos ay di nagbabago at hindi nagsisinungaling. Diba? Matutunan din natin mula sa banal na kasulatan na hindi nabibigo ang Diyos kahit noong una pa man. Siya ay laging totoo sa Kanyang mga salita. Kahit noon pa man, di ba? Sa buhay ng sinaunang mga Israelita. Kapag sinabi niyang gagawin niya ang isang bagay, ginagawa nga niya ito. Dahil dito, mga kaibigan ko, mga kapatid, nagsisimula tayong magtiwala sa subok ng katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Makakaasa tayong ang Diyos ay totoo sa Kanyang sarili. Hindi siya magwawakas bilang Diyos. Hindi magwawakas ang Kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Ang pagiging banal o ang pagiging mabuti. Napatunayan na natin sa ating sariling karanasan na kailanman ay hindi tayo binigo ng Diyos. Diba? Binigo ba tayo ng Diyos, mga kaibigan? Hindi ba tayo binigyan ng buhay, ng lakas? Hindi ba tayo binigyan ng hangin sa araw-araw? Diba? Nandiyan lahat ng Diyos. Ang isang utos na laging ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ay alalahanin o tandaan. Sapagkat kung maalala nila ang ginawa ng Diyos sa kanila, madali nilang magagawa ang magtiwala sa Diyos para sa kanilang hinaharap. Sadyang dapat nating alalahanin ang mga paraan at pag-iingat na inilaan ng Diyos sa atin noon. At ang paggawa ng journal para sa pananalangin ay makakatulong sa atin para dito. Makakatulong sa atin upang patuloy na manalangin at umasa. Mga kaibigan, pag binalikan natin kung paano tinugon ng Diyos ang ating mga dasal. Diba? Balikan natin kung paano tinugon ng Diyos ang ating mga pananalangin. Di ba? Nananalangin tayo na tayo'y gagaling sa ating mga sakit, no? Mga karamdaman. Gumaling tayo. Nanalangin tayo na ingatan tayo sa araw-araw ng ating mga ginagawa. Iniingatan niya tayo. Sa pagtawid, sa paglalakad, kasama natin ang Diyos dahil ayaw niyang mapahamak tayo sa ating mga ginagawa. So alam natin, diringgin tayo ng Diyos, no? Kapag lumapit tayo sa Kanya upang manalangin. Ibinigay niya ang ating mga kailangan.
at lagi siyang gumagawa sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti kapag pinagkatiwalaan natin sa Kanya ang lahat. O ipinagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Nangangahulugan ito na natutunan nating magtiwala sa Kanyang katapatan sa hinaharap sa pamagitan ng pag-alaala sa Kanyang mga katapatan sa atin noon. Diba? Tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Tingnan natin si Adan at si Eva. Diba? Noong Kanyang inilagay si Adan, si Eva sa isang magandang hardin, nung nagkasala sila, hinahanap pa rin sila ng Diyos. Nung nahanap sila ng Diyos, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Binigyan sila ng damit. Kasi sabi nila, wala silang damit. Dahil kumain sila sa prutas na pinagbabawal sa kanila ng ating Panginoon. Di ba? Ang natututo rin tayong magtiwala sa Kanya sa pamagitan ng pagkilala sa pagkakaiba ng Kanyang tinig at ng ibang umaagaw ng ating atensyon. Sabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Bilang mga na kay Jesus ay kailangang linangin natin ang ating kakayahan sa pakikinig sa Kanya. Siya ay nangungusap sa atin una sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Ngunit maaari din siyang mangusap sa pamagitan ng ibang tao, ng mga pangyayari at sa pamagitan ng patunay mula sa banal na Espiritu. Habang maingat nating binabasa at pinagbubulayan ang banal na kasulatan, mga kaibigan, malimit buksan ng Espiritu Santo ang puso natin sa mga talata at tinutulungan tayong angkinin at ilapat ito sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ano man ang pinapakita ng banal na Espiritu sa atin mula sa Kanyang salita ay kailangang tanggapin ng may pananampalataya bilang mensahe niya sa atin. Sapagkat magkakaroon tayo ng pagtitiwala kung aangkinin natin ang Kanyang mga pangako at ilalapat ito sa ating mga buhay. Higit sa lahat ng bagay, iniibig ng Diyos sa atin ang pagpapakita ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa katangian at kayang gawin ng Diyos bago natin makita kung paano niya lutasin ang isang bagay. Nangako siya sa atin ayon sa Kanyang salita at ang Kanyang mga pangako ay nanatili. Gayunman, ang ating pagtitiwala sa Kanyang katapatan ay lumalago kapag nakikita natin kung paano niya tuparin ang Kanyang pangako. Kung paano ang ating pagtitiwala sa isang tao ay lumalago dahil sa araw-araw na makikipag-usap, gayon din ang ating pagtitiwala sa Diyos. Magagawa nating magtiwala sa Kanya kung kilala natin siya. Makakaasa tayo sa Kanyang kabutihan kahit hindi natin maunawaan ang pangyayaring tila sumasalungat dito. Makakaasa tayo na ang plano ng Diyos sa atin ang siyang iiral. Ayon sa Kawikaan 11:21. Gaya ng anak na nagtitiwala sa kanyang mapagmahal na ama, pwede tayong magtiwala sa ating amang nasa langit na lagi niyang gagawin kung ano ang
tama. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes. Salamat sa katapatan mo sa amin, O Diyos, na lagi mo kaming iniingatan, hindi mo kami iniwanan ni pinabayaan man. Kaya, O Diyos, naway kami, O Diyos, ay maging tapat din kami sa aming mga pangako sa iyo, na lagi kaming mag-aaral, magbabasa ng iyong mga salita upang maunawaan namin, O Diyos, at magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay. Panginoong Hesus, patuloy kong itinata sa inyo na ng aming mga kaibigan na nakikinig. Ingatan mo po sila, Panginoon, anuman ang kanilang ginagawa. Pagpalain mo sila at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.